Tama na yan. May utang ka sa amin ng paliwanag. Sa tingin mo kaya mong ipahiya ang iba dahil lang sa mayaman ka. Kuhanan mo ito ng video at ilagay sa internet para makita ng lahat sa bansang ito kung gaano kabastos ang ugali ng bilyonaryong presidente ng kilalang A Corporation sa celebratory event ng kanyang karibal. Tama, i-post mo sa internet. Ang insidente tungkol sa pagtatayo ni Kayden kay Arnold Decker at Victoria ay naging dahilan upang mawalan ng bilyon-bilyong dolyar ang Breezy Express. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko siyang matikman ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko. Lahat ng Huxley ay tumayo para sumigaw kay Jordan. Si Jordan ay isang malamig at may pag-aalinlangan na tao. Pumunta lang siya dahil pinadalhan siya ni Tim ng larawan na may caption na Luke Huxley at Lee Huxley. Pumunta siya dito para lang magpalit ng pangalan. Gayunpaman, dahil humingi ng paliwanag ang mga Huxley, nagpasya siyang bigyan sila ng isa. Tumayo si Jordan sa entablado, tumingin sa mga Huxley, sinabi, si Hailey Camden ang aking dating asawa, at ang kambal na kanyang ipinanganak ay mga anak ko. Anong masama kung pinalitan ko ang apelyido nila sa akin? Nalaglag ang panga ng mga manonood sa kanyang mga salita. Hindi makapaniwala si Arthur at hindi makapaniwalang nagtanong, anong sabi mo? Si Hailey ang iyong dating asawa. Ang mga bata ay sayo. Hindi ba si Kayden ang una niyang asawa? Alam ni Arthur na si Jordan, nakasalukuyang presidente ng A Corporation, at ang pinakatanyag na figura ng industriya ng negosyo, ay hinding-hindi maglalakas loob na magsinungaling. Dahilan, bawat salitang sasabihin niya ay makakaapekto sa dose-dosenang kumpanya. Kaya naman, agad na tinawag ni Arthur ng malakas si Kayden, Kayden, halika rito. Lumapit si Kayden, mukhang sobrang nahihiya. Seryosong tanong ni Arthur, Kayden, totoo ba ang sinabi niya? Ang kambal ba ay biologically related sa iyo o hindi? Ibinaba ni Kayden ang ulo nang hindi sumagot ng matagal. Paano niya nagagawa ang sarili niyang nakakahiya? Nakangiting sabi ni Tim, gusto mong malaman kung biologically related ba ang kambal sa Huxleys, ha? Simple lang yan. Magpa-paternity test ka na lang. Nang makitang walang sinasabi si Kayden, agad siyang nag-utos, dalhin agad ang kambal sa ospital para sa paternity test. Nagmamadaling hinila ni Kayden si Arthur para pigilan. Lolo, huwag. Alam ni Kayden na ang kambal ay hindi niya biological na mga anak, kaya't ipapahiya niya lamang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng paternity test sa kanila, na sa tingin niya ay hindi na kailangan. Naiyak si Kayden at sa wakas ay umamin, Lolo, hindi ko talaga anak ang kambal. Buntis na si Hailey nang makilala ko siya. Smack! Sinampal ni Arthur si Kayden sa mukha at napabulalas, bastard. Bastard ka. Tulala ka ba? Pinakasalan mo si Hailey kahit nabuntis siya sa anak ng iba. Gusto mo pa talagang magpalaki ng anak ng iba? Alam ni Shane na nasa gilid na may dahilan si Kayden kung bakit niya ito ginawa. Nang makitang nabugbog na si Kayden, sumakit ang puso niya at hinikayat niya, Lolo, ito na ang huling paraan ni Kayden. Smack! Napuno ng hangin ang tunog ng isa pang malakas na sampal. Itinaas muli ni Arthur ang kanyang kamay at binigyan si Shane ng isang sampal sa mukha. So alam mo rin ang tungkol dito. Bilang kapatid niya, hindi mo siya kinukumbinsi at nagsalita pa para sa kanya. Nasisiraan na ba kayong dalawa? Naging baog na si Kayden. Kaya naman gusto niyang gamitin si Hailey at ang kambal bilang pagpapanggap. Gayunpaman, hindi niya masabi iyon sa harap ng napakaraming tao. Kapag natuklasan ng mga tagalabas na siya ay naging baog, siya ay magiging isang katatawanan. Hindi na siya makakamit sa New York City. Kaya naman, walang choice si Kayden kundi ipaliwanag, Lolo, mahal na mahal ko si Hailey. Kung mahal mo ang isang tao, dapat tanggapin mo ang bawat parte niya, kahit buntis siya. Nang makita ito ng mga bisita, naisip nila na talagang deboto si Kayden. Mahal na mahal ni Kayden si Hailey Camden at tinatrato siya ng mabuti. He's actually willing to accept na buntis ang misis niya sa anak ng ex-husband niya at nagpa-baby shower pa para sa kanila. Hindi lahat ng tao ay maaaring maging kasing mapagmahal niya. Nang makitang humanga sa kanya ang mga bisita, pinunasan ni Kayden ang kanyang mga luha at galit na sinabi kay Jordan, Jordan Steele. Ikaw si Mr. Steele, ha? Pinahiya mo ako sa publiko ngayon pero tatanggapin ko. Kung hindi dahil kay Hailey, hindi ko gugustuhing palakihin ang mga anak mo ng mahigit 1 dekada. Pero huwag kang masyadong mahiyain. Totoo na hindi akin ang mga bata,
Ngunit maaaring hindi mo rin sila ang kanilang tunay na ama. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nagalit si Tim at itinuro si Kaiden. Malakas siyang sumigaw, "Kaiden Huxley, anong kalokohan ang binubulalas mo? How dare you insult Mr. Steele? May death wish ka ba?" Sigaw din ni Kaiden kay Tim. "Ikaw aso, hindi ka bagay na kausapin ako. Isa ka lang asong pagmamay-ari namin ni Jordan. Wala ka sa lugar para makagambala kapag kausap ko ang may-ari mo." Lumiko si Tim sa Jordan dahil gusto niyang magpanggap na kahanga-hanga. Kinasusuklaman din siya ni Jordan, ngunit komportable siyang isama siya sa ilang pagkakataon. Kung tutuusin, siya na ang bilyonaryo na presidente ng A Corporation na may marangal na katayuan at may mga bagay at salita na hindi niya masabi o magawa ng personal. Pagkatapos, tumingin muli si Kaiden kay Jordan at sinabing, "Jordan Steele, alam mo at ako pareho kung anong klaseng babae si Hailey. Hindi ka pa nakakagawa ng paternity test at sigurado ka na nasayo ang mga bata." Nagdalawang isip si Jordan matapos marinig ang sinabi ni Kaiden. Si Kaiden at Jordan siguro ang mga lalaking nakakaintindi kung anong klaseng babae si Hailey. Siya ay isang walang kabuluhan at materialistikong babae na nanloloko sa kanyang kapareha para sa pera at katayuan. Hinding-hindi siya pagtitiwalaan ni Jordan kung hindi niya magawa ang paternity test. Hindi siya makapaniwala sa isang salita na sinabi nila at napagmasdan lamang niya ang mga resulta. Tumingin si Jordan kay Kaiden at malamig na napabulalas, "Gagawin ko na agad. Tara na." Pumayag naman si Jordan habang nakasunod sa likod niya si Tim at ang iba pang underlings. "Mr. Steele, saan tayo pupunta ngayon?" tanong ni Tim. Sabi ni Jordan, "Sa bahay ni Kaiden Huxley." Lumingon si Tim at tumingin kay Kaiden, "Ituloy niyo ang party habang pupunta tayo sa lugar niyo para mag-ayos ng negosyo." Nakaramdam ng labis na kahihiyan, kinuyom ni Kaiden ang kanyang mga kamao at lihim na naisip, "Hailey Camden, sana ay nakaayos ka ng magandang palabas para kay Jordan. Mas mabuting hindi sa kanya ang kambal." Makalipas ang kalahating oras, huminto ang limitadong edisyong may batch sa labas ng villa ni Kaiden at Hailey. Bumaba si Jordan sa mamahaling sasakyan. Pagkasabi niya noon ay lumabas ng villa ang dating biyenan niyang si Sylvie at nakangiting tumakbo patungo kay Jordan. "Ah, ikaw pala Jordy. Iniisip ko kung anong sasakyan yon at sayo pala yon. Ang kotse na ito ay talagang mahusay na pinananatili. Matagal ko na itong hindi nakita." Nalaman na ni Sylvie na hindi pala talaga pinalaya si Jordan sa pamilya. Nang makita ang nakakadiri na mukha ni Sylvie, wala nang masabi si Jordan sa kanya. Malamig niyang tanong, "Nasaan si Hailey Camden?" Nagmamadaling sinabi ni Sylvie, "Si Hailey ang nag-aalaga sa mga bata sa bahay." "Jordan, alam mo ba? Ang kambal ay lumalaki, at habang ginagawa nila, nagsisimula silang maging katulad mo. Ang kanilang mga mata, ilong, at labi ay katulad ng sayo. Binigyan ko sila ng ilang pangalan, tulad nina Joey at Jake Steele, Mavis at Mason Steele, Wilfred at Winna Steele, at B. Alin sa tingin mo ang maganda?" "Well, sa palagay ko, kahit anong pangalan ay maganda basta Steele ang apelyido." Hahaha. Dati sa ospital, hiniling din ni Sylvie kay Jordan na pumili pagkatapos maipanganak ang kambal. Tinanong niya siya kung dapat bang gamitin ng mga bata ang Huxley o Camden bilang kanilang apelyido. Ang tanging opsyon na hindi magagamit ay Steele. Sinabi rin niya na si Jordan ay isang live-in na asawa lamang na hindi karapat-dapat na kunin ng mga anak ang kanyang apelyido, kahit na siya ang kanilang biological na ama. Matapos malaman na si Jordan ang naging pinakamayamang tao sa bansa, muli siyang kumilos bilang kanyang biyenan. Sinulyapan ng masama ni Jordan si Sylvie, hindi siya pinansin at dire-diretsong naglakad papasok ng villa. Pagpasok pa lang niya, nakita ni Jordan ang isang puro likod na nakasuot ng puting maxi dress. Mukhang na-anticipate na ni Hailey na pupunta si Jordan sa kanya, kaya nagsuot ito ng inosenteng damit na paborito niya. "Hailey Camden." Nang marinig ni Hailey ang boses ni Jordan, dahan-dahan siyang lumingon. Kahit na pinaghirapan niyang bumalik sa panganganak, medyo chubby pa rin siya ngayon. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hindi siya maganda ngayon. Maraming babae ang nag-isip na kailangan nilang maging payat para maging maganda. Ang ilan na tumitimbang lamang ng 50 kilo ay igigit pa rin na sila ay mataba at pilit na pumapayat. Hindi gusto ni Jordan ang mga babaeng masyadong payat, at pakiramdam niya ay magaling din ang mga medyo chubby na babae. Medyo chubby na ngayon si Hailey, at ang sexy pa rin talaga ng legs niya kahit mas makapal na ito kaysa dati.
Flawless pa rin ang facial features niya gaya ng dati. Sa lahat ng babaeng nakilala ni Jordan sa buong dekada ng kanyang buhay, tanging ang misteryosong babae sa CAF ang maihahambing kay Hailey sa kagandahan. At saka, parang tumangkad si Hailey, kahit hindi malinaw kung dahil sa stilettos niya. Pinahaba nito ang kanyang mga binti at mas marangal ang kanyang aura. Nang makita ni Hailey si Jordan, napaluha siya at tumakbo patungo sa Jordan bago tumalon sa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito ay eksaktong kapareho ng eksena kung saan hindi pinansin ni Hailey ang pagmamataas ni Collins at tumalon patungo sa Jordan sa kasal nila ni Tyler noon. Niyakap ni Hailey si Jordan at niyakap ito ng mahigpit. Bulalas niya ng buong katapatan na may luha sa kanyang mga mata, talaga, hindi ako nagmahal ng maling tao. Boom! Gayunpaman, hindi sinasadyang itinulak ni Jordan si Hailey sa lupa gamit ang kanyang kaliwang kamay. Hindi ka nagmahal ng maling tao. Paano mo nasasabi ang mga kasuklam-suklam na salita? Hindi mo minahal ang maling tao dahil presidente na ako ngayon ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Pero kung ordinaryong tao lang ako, maling tao kaya ang minahal mo. Malamig na sinabi ni Jordan, Hailey, I'm not here to catch with you. Matapos bumagsak sa lupa, walang humpay pa rin ang pagluha ni Hailey. Jordan, nagsinungaling ka pala sa akin tungkol sa pagiging expelled mo sa pamilya mo. Bakit ka magsisinungaling sa akin? Matapos akong ikasal, 3 taon kang nagsinungaling sa akin. After remarrying me, talagang nagsinungaling ka na naman sa akin. Kasal na tayo, ngunit napakakulimlim mo at hindi sinsero. Hindi mo ba naisip na minamaltrato mo ako? Sinisi pa talaga ni Hailey si Jordan sa sama ng loob. Galit na galit si Jordan at sumagot, minamaltrato kita. Hailey Camden, sino ang nagpabaya sa isa? Kung hindi mo muna niloko si Kaiden at ginawa akong cuckold, ilalagay ko ba ang palabas na ito? Maaaring hiwalayan na lang kita, ngunit nangako ako sa iyong lola na hindi ako magsisimula ng diborsyo, kaya dapat kang matuwa na mayroon kang ganoong apo sa tuhod. Agrabyado na sabi ni Hailey, Jordan, mali ang pagkakaintindi mo. Sa totoo lang, pinauwi lang ako ni Kaiden pagkatapos ng trabaho noong panahong iyon. Hindi naman kita niloko. Ngumisi si Jordan, talagang naging tanga ka pagkatapos manganak. Nakalimutan mo na ba ang sama ng loob mo sa akin noong pumunta ka sa pwesto ko dati? Noong na-ospital si Kaiden, nanatili ka sa kanyang ward ng ilang oras. Huwag mong sabihin sa akin na ginugol mo ang mga oras na iyon sa paglalaro ng mga mobile game. Napakagatlabi si Hailey, hindi alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. At most, we only progressed to kissing. Jordan, hindi iyon mapatawad, patuloy ni Hailey. Sumimangot ang ina ni Hailey na si Sylvie. Buntis si Hailey noon, kaya malamang nalulungkot lang siya at dahil doon, nagkamali siya. Ito ay talagang hindi isang hindi mapapatawad na kasalanan. Pagpapatuloy ni Hailey, kahit ngayon, hindi ko pa natatalik si Kaiden. Jordan, tulad ng alam mo, buntis ako nang makilala ko siya, at ang pagbubuntis ay tumagal ng 10 buwan. Ngayong kakapanganak ko pa lang, ayaw na niya akong maging intimate. Jordan, ikaw pa rin ang tanging lalaki para sa akin. Pwede ba tayong magpakasal ulit? Gusto pa rin ni Hailey na pakasalan muli si Jordan. Ang walang hiyang babaeng ito na 2 beses nang nagtaksil kay Jordan at nagpakasal sa 3 lalaki, ay may lakas ng loob na sabihin ang mga bagay na iyon. Inaasahan ni Jordan na guguluhin siya ni Hailey pagkatapos niyang malaman ang tunay niyang pagkatao, kaya nag-propose na siya kay Victoria ng isang hakbang sa unahan. Mariing sabi ni Jordan, Hailey, wala ka ng chance. Nag-propose na ako kay Victoria. Ano? Nag-propose ka kay Victoria? Sabi niya. Isang lamig ang bumalot sa puso ni Hailey. Tumango si Jordan. Agad na sinabi ni Hailey, Victoria, ang asong iyon, malamang na alam niya na ang pagpapatalsik mo sa pamilya ay isang kasinungalingan. Kaya pala sinusundan ka niya. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. Isa lang siyang matandang babae na naging jowa ng iba. Napaka-skimming niya. Hindi na nakatiis si Jordan at sinampal sa mukha si Hailey. Hailey, fiance ko si Victoria. Igalang mo siya at ang iyong sarili. Isa. Tinakpan ni Hailey ang mukha niya at napaiyak sa paghihirap dahil hindi niya inaasahan na sinaktan siya ni Jordan dahil sa ibang babae. Nang makita ni Sylvie ang galit ni Jordan ay mabilis itong naglakad papunta sa gitna at hinila ito papunta sa sofa. Jordan, kumulo at pag-usapan ang mga bagay ng mahinahon. Hindi naging madali para kay Hailey na ihatid ang kambal.
siya ay nagkaroon ng malapit na ahit na may kamatayan sa panahon ng panganganak. Kung hindi lang maraming ginawa si Hailey para saktan si Jordan, hindi rin magiging pisikal si Jordan. Huminto siya sa pakikipagtalo kay Hailey at sinabing, "Isa lang ako dito, at iyon ay ang magpa-paternity test kasama ang mga bata. Kung tatanggi ka muli, dapat mong malaman kung anong uri ng paggamot at mga pribilehiyo ang mawawala sa kanila." Bago magsalita si Hailey, mabilis na sinabi ni Sylvie, "Gagawin namin. Dahil ito ang panuntunan ng pamilya Steele, gagawin namin ito." Ang mga inapo ng Steeles ay makakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon at makakakuha ng anumang kumpanya na gusto nila sa hinaharap. Haha! Tinapik ni Sylvie ang kamay ni Hailey at sinabing, "Hailey, huwag mo nang talikuran muli si Jordan sa pagkakataong ito." Gayunpaman, medyo nag-alinlangan pa rin si Hailey. Napahinto siya bago bumangon sa sofa at muling umupo sa tabi ni Jordan. Niyakap niya ito at sinabing, "Jordan, sa iyo ang mga bata. I can swear to God that it was just trying to sprit you nung sinabi kong anak sila ni Tyler. Ganyan ka ba kawalang tiwala sa akin?" Hindi talaga naniniwala si Jordan na kay Tyler ang mga bata. Saka, sobrang in love talaga si Hailey sa kanya nung mga oras na yon. Sabi ni Jordan, "I trust you, and I also believe that the children belong to me." Napakalinaw ko na mayroon akong telepatikong komunikasyon sa mga sanggol na ito. Gayunpaman, ang mga alituntunin ng pamilya Steele ay tulad na kung walang pagsubok sa pagiging ama, ang mga bata ay hindi masisiyahan sa paggamot at mga pribilehiyo na ginagawa ng ibang mga inapo. Wala rin silang karapatan na mamana ang aking mga ari-arian sa hinaharap. Sigurado ka bang ayaw mong magpa-paternity test? Sa sandaling naisip ni Hailey ang katotohanan na ang mga bata ay maaaring hindi mamana ang kanyang mga ari-arian sa hinaharap, agad siyang sumang-ayon, "Sige, hayaan natin silang gawin ang paternity test." Kapag ang isang tao ay nakatagpo ng isang aso habang nagmamaneho at bumusina dito, magkakaroon ng mga pag-ulan kapag nag-ulat ang taya ng panahon at ang kalangitan ay puno ng kulay abong ulap. Nang ang isang 23 anyos na si Michael Jordan ay tumalon mula sa free throw line at tumakbo sa basket. Minsan hindi natin kailangang tingnan kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo para malaman ang kahihinatnan. Sigurado ang kalalabasan. Ang aso ay umiwas, ang mga patak ng ulan ay babagsak mula sa langit, at ang Diyos ng basketball ay isasabog ang bola sa basket. Malaki rin ang tiwala ni Jordan na sa kanya ang mga bata. Gayunpaman, kailangan pa rin natin ng positibong resulta na hindi na pinagdududahan ng lahat. Magtatapos ang usapin kapag inilabas ang ulat ng paternity test. Nakaupo sina Jordan at Hailey sa kanyang may batch, bawat isa ay may hawak na sanggol. Ang kanilang destinasyon ay ang Air Test Center ng New York City. Sa kabilang banda, wala talagang sinabi si Hailey na medyo bihira sa kanya. Niyakap lang niya ng mahigpit ang sanggol, tila kinakabahan. Pagdating nila sa ENA Center, unang nakipagpulong si Jordan sa pinuno ng center, na isang kilalang forensic expert sa bansa. "Professor Gunn, gusto kong gumawa ng paternity test kasama ang 2 anak. Maaari ko bang malaman kung gaano katagal bago makuha ang mga resulta?" tanong ni Jordan. Nalaman na ni Professor Gunn na si Jordan ay may pambihirang katayuan, kaya siya ay dumating upang tanggapin siya ng personal. Sinabi ni Professor Gunn, "Mr. Steele, kakapanganak lang ng iyong mga anak, wala pang kalahating taon ang nakalipas. Sa pangkalahatan, hindi namin inirekomenda ang paternity testing para sa mga batang wala pang kalahating taong gulang." Sa pagharap sa kilalang forensic expert, si Jordan ay nanatiling tahimik at walang malasakit. "Sagutin mo ang tanong ko." Pinili ni Jordan na huwag pansinin ang kanyang payo. Kung magkasintahan pa sina Jordan at Hailey ngayon, siguradong hindi magsasawang maghintay si Jordan ng kalahating taon o kahit habang buhay. Gayunpaman, ngayon, ayaw na ni Jordan na maghintay pa ng 1 minuto. Alam ni Professor Gunn na si Jordan ang pinakamayamang tao sa bansa, kaya napakatapat niyang sinagot. "Ipagpalagay na ang iyong mga anak ay nagpasuri gamit ang mga sample ng dugo, mga sample ng buhok, o mga sample sa bibig. Sa kasong iyon, abuti ng 7 araw ng trabaho upang makakuha ng tumpak na resulta ng pagkakakilanlan." Hindi masyadong alam ni Jordan ang tungkol dito at sa halip ay nagtanong, "Medyo gabi na. Hindi ba pwedeng bilisan mo?" Ngumiti si Professor Gunn at nagpaliwanag, "Sa katunayan, mula sa pananaw ng laboratorio, posibleng makuha ang mga resulta sa loob ng 8 oras, ngunit ayon sa aming mga pamamaraan,
Ang ENA paternity test ay kailangang gawin ng 2 beses ng iba't ibang tauhan. Lalo na para sa mga resulta na nagpapatunay na walang relasyon sa pagiging ama. Ang unang pag-ikot ng mga pagsusulit ay mangangailangan ng 2 araw upang makumpleto, at ang iba pang pagsubok ay magsisimula mula sa pagkolekta ng sample ng ENA. Aabutin din yan ng 2 araw. Iyon ay 4 na araw, at pagkatapos ng 2 pag-ikot ng mga pagsubok, kakailanganin namin ng 3 araw upang gawin ang pagsusuri ng mga resulta. Kaya naman ang buong proseso ay nangangailangan ng 7 araw. Kung tutuusin, ang paternity test ay hindi isang maliit na bagay at dapat tayong maging maseryoso at mahigpit tungkol dito. Maapektuhan ang relasyon nyo kung sakaling magkamali tayo. Hindi ka ba pumapayag? Tumango si Jordan at sinabing, "The time needed is not an issue." Ang gusto ko ay isang garantiya na ang mga resulta ng paternity test ay tumpak. Sinabi ni Professor Gunn, "Makatiyak ka, Mr. Steele, ilang dekada na akong nasa negosyong ito, at masisiguro ko sa aking reputasyon na ang mga tumpak na resulta ay lalabas sa loob ng 7 araw, at personal kong susubaybayan ang pagproseso ng ulat." Alam na si Professor Gunn ay kagalang-galang at may otoridad, sinabi ni Jordan, "Hindi lamang kailangan kong garantiya ang katumpakan, kailangan ko ring garantiyahan ang pagiging tunay. Dapat aware ka sa status ko. Ang Steeles ay hindi isang ordinaryong pamilya, at hindi ko magagarantiya na may hindi susuhol sa iyong mga tauhan o isang bagay na tulad niyan para magmana ng mga ari-arian ng aking pamilya." Professor Gunn, lilinawin ko muna. Kapag nalaman kong may maglalakas loob na pekiin ang mga dokumento, hindi ko siya patatawarin. Napagtanto din ni Professor Gunn kung gaano kakilakilabot si Jordan, at nagsimula siyang makaramdam ng pananakot. "Mr. Steele." Pagkatapos, nangolekta sila ng mga sample, pinirmahan ang kontrata, at pagkatapos ay naghintay para sa mga resulta. Matapos umalis sa paternity test center, hinatid ni Jordan si Hailey at ang kambal pabalik sa villa. "Jordan, aabuti ng 1 linggo bago ilabas ang report, kaya hindi mo kailangang magmadali," sabi ni Sylvie. Malamig na sabi ni Jordan, "It's alright. Kailangan kong bumalik para samahan ang aking mapapangasawa. Susunduin kita at pupunta sa paternity test center para kolektahin ang mga resulta sa 1 linggo." Pagkasabi nun ay naglakad na si Jordan pabalik sa villa nila ni Victoria. Kanina pa naghihintay si Victoria sa bahay. Nang makita niyang bumalik si Jordan, nag-aalala siyang nagtanong, "Paano na? Nakuha mo na ba ang resulta?" Tumango si Jordan at sinabing, "Kailangan nating maghintay ng 7 araw para makuha ang mga resulta." Sabi ni Victoria, "Well, okay lang na maghintay pa ng ilang araw at makakuha ng tumpak na resulta, baka magkamali at kailangan mong gawin muli ang lahat." Medyo hindi pa rin mapalagay si Jordan at tinawagan niya si Pablo. "Mr. Jordan." Pablo, bantayan ang bawat isang tao sa sentro ng pagsubok sa paternity ng New York City Medical College. Subaybayan sila at tingnan kung may mga kahina-hinalang tao sa susunod na 7 araw. Panatilihin ding malapitan sina Hailey at Kaden. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinanong ni Victoria, "Natatakot ka ba na suhulan ni Hailey ang mga tao sa paternity test center?" Tumango si Jordan. "Kung sakali. Kung talagang may ginawang mali si Hailey, baka gawin niya lang iyon." Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Victoria. Ito ay isang tawag mula kay Russell. Si Jordan ay natural na hindi tututol. Lahat ay may nakaraan, halimbawa, hindi nagalit si Victoria tungkol sa nakaraan nila ni Hailey. Sabi ni Jordan, "Dapat nalaman ni Russell na nag-propose na ako sa'yo. Wala ba kayong 6 na buwang kasunduan na nakatakda rin sa Pebrero? Dapat mong linawin ang mga bagay sa kanya." Tumango si Victoria at sinagot ang tawag ni Russell. Hindi tumayo si Jordan sa gilid para makinig at sa halip ay nagtungo sa banyo. "Hello? Victoria, pumayag ka bang pakasalan si Jordan?" Baka napanood lang ni Russell ang balita, kaya sobrang emosyonal niya. Sumagot si Victoria, "Nag-propose si Jordan sa akin, at pumayag ako." "Russell, alam kong gusto mo rin akong pakasalan, ngunit ang ating relasyon ay isang bagay ng nakaraan." Naging emosyonal si Russell at sinabing, "Hindi mo dapat sinabing ang proposal niya. Nakagawa kami ng 6 na buwang kasunduan. Bakit ka nag-o kay Jordan bago ka muna lumapit sa akin?" Sa katunayan, nagpaplano si Victoria na pumunta sa Houston para linawin kay Russell ng personal na pipiliin pa rin niya si Jordan pagkatapos ng 6 na buwang kasunduan.
Gayunpaman, ang panukala ni Jordan ay masyadong biglaan at hindi ito inaasahan ni Victoria. Sabi ni Victoria, kahit puntahan kita, pareho lang ang sagot. Nawala ka, Russell, hindi ako nagkasakit ng Jordan pagkatapos ng 6 na buwan at hinding-hindi ko gagawin. Hindi lang bata at gwapo si Jordan, mayaman din mas mayaman na siya sa iyo ngayon. Russell, huwag mo akong sisihin sa pagiging harsh ko sa mga salita ko. Walang paraan na maikukumpara mo kay Jordan. Sa katunayan, 6 na buwan na ang nakalipas, si Russell ay mas mayaman kaysa kay Jordan at mas mataas pa nga ang katayuan kaysa sa kanya. Ngayon, bilang presidente ng A Corporation at ang ina po ng Steelers, matagal nang tinalo ni Jordan si Russell. Sa kanyang pagtataka, hindi pa rin sumuko si Russell kahit narinig na niya ang prangka at prangka ng mga salita ni Victoria. Victoria, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Siya ang lalaking gustong pakasalan ng lahat ng babae. Pero sa mundong ito, lahat ng babae ay kayang pakasalan siya, maliban sa iyo. Nang marinig ni Victoria ang mga salita ni Russell, nakaramdam siya ng matinding pagkalito. Russell, anong ibig mong sabihin? Bakit lahat ng ibang babae ay kayang pakasalan si Jordan, ngunit hindi ako? Dahil lang sa 3 taon mo akong ginang. O sinusubukan mo bang takutin ako gamit ang mga video at larawang iyon mula sa nakaraan? Noong kasama ni Victoria si Russell, isa pa rin siyang simpleng babae na hindi nagpapakatanga. Kaya naman, maraming ebidensya at patunay si Russell na magagamit niya sa pagbabanta kay Victoria. Pero, nang marinig ni Russell ang tanong ni Victoria, lalo siyang nagalit. Victoria! Ako ang mabuting kaibigan ng iyong ama. Itinuring akong kamag-anak mo. Huwag mo akong isipin na isang walang hiyang tao, okay? Sa katunayan, naramdaman din ni Victoria na hindi dapat maging kasuklam-suklam na kontrabida si Russell. Tutal, si Russell ay umabot na sa edad na 50 at siya na ngayon ang presidente ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng 12 bilyong dolyar. Dahil hindi niya kayang makuha ang puso nito, hahayaan na lang niya ito sa halip na gumawa ng mga kasuklam-suklam na trick para manatili siya. Ano ang dahilan kung gayon? Tanong ni Victoria na lalong naging curious. Gayunpaman, hindi direktang sinabi ni Russell sa kanya ang dahilan. Pumunta ka sa Houston upang makita ako at sasabihin ko sa iyo ng personal kung ano ang eksaktong dahilan. Kumunot ang noo ni Victoria at inisip kung ano nga ba ang hindi nila mapag-usapan sa telepono. Sa pag-unawa ni Victoria kay Russell sa paglipas ng mga taon, alam niya na tiyak na hindi nagsisinungaling si Russell sa kanya o pinananatili siyang suspense ng walang dahilan. Alam niyang may importanteng bagay talaga para umasta siya ng ganito. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Victoria, hindi na ako makakabalik sa mga susunod na araw. Lilipad ako doon para makita ka sa 1 linggo. Ang ulat ng paternity test ni Jordan ay ilalabas sa loob ng 1 linggo, kaya alam ni Victoria na ang susunod na linggo ay tiyak na magiging mahirap para kay Jordan. Kaya naman, gusto niyang manatili sa New York City para samahan siya. Sabi ni Russell, okay, magkikita na lang tayo sa 1 linggo. Gayunpaman, nais kong ipaalala sa iyo na bago ka pumunta at makita ako, hindi ka dapat magpakasal kay Jordan o mag-isip na makipagtipan sa kanya. Naiintindihan mo ba? Alam ni Victoria na wala sa mood si Jordan na magpakasal bago lumabas ang resulta ng paternity test. Kaya naman, sumang-ayon siya kaagad. Sa sandaling ito, si Hailey, nakakauwi lang, ay wala sa mood na akitin ang kanyang mga sanggol. Sa halip, patuloy siyang umiinom ng tubig nang walang tigil. Sabay-sabay niyang binaba ang isang malaking baso ng tubig. Nang makitang tila wala sa tamang kalagayan si Hailey, nag-aalalang nagtanong si Sylvie, mahal kong anak, sabihin mo sa akin ng totoo, kay Jordan ba ang mga bata? Agad namang tanggi ni Hailey, ma, ano pong pinagsasabi niyo? Siguradong anak sila ni Jordan. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Sylvie. Mabuti naman. Haha, ang Camdens ay pagpunta sa hampasin ito mayaman. Hailey, kasama ang kambal na ito, hindi mo na kailangang mag-alala muli tungkol sa pera. Sa sumunod na linggo, pumasok si Victoria sa trabaho, na ipinagpatuloy ang planong foreign female courier na binuo ni Jordan kanina. Itinayo rin ni Jordan ang gusali ng opisina ng A Corporation sa New York City. Ang nangungunang koponan sa disenyo ng arkitektura sa mundo ay nagdisenyo ng pangkalahatang istruktura ng gusali. Ang gusali ay nakatakdang maging nangingibabaw at kamangha-manghang gusali sa buong mundo. Gayunpaman, bagaman maraming kailangang gawin si Jordan dahil siya ang presidente ng A Corporation, hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho.
Isang araw lang siyang nagtrabaho at sumuko dahil napuno ang utak niya ng pag-iisip tungkol sa ulat. Nanatili lang siya sa bahay para magbasa. Binasa niya muli ang kanyang mga paboritong libro, Pag-ibig sa panahon ng Tsolera, at 100 taon ng pag-iisa, na isinulat ng kanyang paboritong author na si Garcia Marquez. Nagsimula na naman siyang manood ng scene. Pinili niya ang lahat ng suspenseful films na mahirap intindihin. Ang mga halimbawa ay Inception, The Cat and Mouse Game, The Night the Comet Came, at iba pa. Napanood din niya ang mga nakaraang laro ng basketball sa NBA noong nakaraang 2 dekada. Hinarap ni Michael Jordan ang Lakers sa finals at nagsagawa ng kamanghamanghang hand switch sa mid-air. Natigilan si Charles Barkley at Shaquille O'Neal. Ang batang Kobe ay pumasok sa kanyang unang All-Star game at sinabi kay Karl Malone, "Umalis ka na, gusto kong makipag one-on-one kay Jordan." Napanood niya ang drama series na ikinatuwa ni Hailey. Pinag-aralan niya ang paboritong field ni Elon Musk, space, at nakipag-video call pa kay Elon Musk na tumagal ng 1 buong araw para lang talakayin ang pagiging posible ng paglipat sa Mars. Sa wakas, 7 araw na. Maaga niyang inihanda ang lahat at kumatok sa pinto ng bahay ni Kaiden at Hailey. Sino ang narito ng maagang oras? Personal na binuksan ni Kaiden ang pinto para kay Jordan. Sinabi ni Jordan, nakalabas na ang mga resulta ng paternity test. Isasama ko si Hailey para kunin ang report. Napangiti ng masama si Kaiden at sinabing, ganun ba? Libre ko rin. Makakasama ko kayo. Sa gulat niya, biglang sumingit si Hailey mula sa loob, Kaiden, sino ka para pumunta? Pinakipaghiwalay na sa akin ng lolo mo. Hindi na kita asawa. Mula noong huling beses na gumawa ng eksena si Jordan sa baby shower, nalaman na ni Arthur na ang kambal ay hindi mga anak ni Kaiden. Noong panahong iyon, inutusan ni Arthur si Kaiden na hiwalayan kaagad si Hailey. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa dumaan sa mga pamamaraan ng diborsyo, ngunit ang diborsyo ay nakumpirma na. Hindi naman talaga mahal ni Kaiden si Hailey, at saka, gusto ni Hailey na makipagbalikan kay Jordan ngayon. Gulat na tanong ni Jordan, hiwalayan mo ba si Hailey? Lumapit si Hailey at sinabing, Jordan, nagpasya na ang mga Huxley na paalisin ako at hindi na ako asawa ni Kaiden. Kapag tapos na ang mga pamamaraan ng diborsyo, maibabalik ko muli ang aking kalayaan. Hindi napigilan ni Jordan na mapabuntong hininga. Nakakabilib talaga si Hailey. Nagpakasal siya at nagdiborsyo ng 3 beses sa loob ng 2 taon. Wala sa kanyang kasal ang nagtagal. Gayunpaman, hindi siya masisi sa hiwalayan nila ni Kaiden sa pagkakataong ito. Kung hindi lang ibinulgar ni Jordan si Kaiden. Malamang na may pagmamahalan pa rin silang dalawa sa isa't isa. Hinawakan na ni Hailey ang kamay ni Jordan at malumanay na sinabing, Jordan, kapag napatunayang sayo na ang mga bata, magkabalikan tayo. Nang makita kung gaano sila ka-intimate, nagalit si Kaiden at sumigaw, Hailey. Hindi ka pa nakikipaghiwalay sa akin. Ako pa rin ang asawa mo ngayon. Gayunpaman, hawak mo ang kamay ng ibang lalaki sa harap ko. Itinuring mo ba akong patay na tao? Matagal na siyang niligawan ni Hailey at tapos na ang kanilang hiwalayan. Kaya naman, halatang walang pakialam si Hailey sa kanyang nararamdaman. Sabi ni Hailey, $5 milyong lang ang ibinibigay sa akin ng iyong pamilya para sa aming diborsyo. Hindi pa yon sapat para makabili ako ng mga damit at bag. 10 buwan na akong natulog sa iyo at binigyan mo ako ng napakaliit na pera. Pero gusto mo pa ring respetuhin kita. Kung ano ang nangyayari ay bumabalik. 10 months ago, ininsulto at pinahiya ni Hailey ang walang pera na si Jordan dahil mayaman si Kaiden. Ngayon, natikman din ni Kaiden ang pagpapahiya ni Hailey. Ang pagbabayad ng $5 milyong para sa isang 10 buwang kasal ay nangangahulugan na siya ay makakakuha ng average na $500,000 sa isang buwan na naramdaman ni Hailey na isang malaking kawalan para sa kanya. Napangasawa niya si Kaiden dahil sa multi-bilyong dolyar na kayamanan ng mga Huxley. Galit din si Kaiden. Nakakatuwa ka para sabihing natulog ka sa akin sa loob ng 10 buwan. Simula nang ikasal tayo, buntis ka na, at ayaw mong hawakan kita dahil sabi mo natatakot ka na maapektuhan ang fetus. Aling araw sa nakalipas na 10 buwan hinayaan mo akong magsaya. At saka, hindi naman siguro malaking halaga ang 5 milyon, pero gaano kalaki ang naitulong ng mga Huxley sa iyong pamilya mula nang ikasal ka sa akin? Kung wala ang tulong ng pamilya ko, maaari bang tumaas ang net worth ng pamilya mo sa ilang bilyon? Nang marinig ito, sumagot si Hailey, magtiwala ka na angkinin mo iyon.
Mula nang malaman ng lolo mo na hindi sa iyo ang kambal, lahat ng kumpanyang nakipagtulungan sa Camdens ay nag-withdraw ng kanilang mga puhunan. Ikaw ang naging dahilan ng pagkawala ng mga Camden ng bilyon-bilyong dolyar. Grabe ang pasaway ng lola ko. Habang walang tigil ang pagtatalo nilang dalawa, malamig na yumuko si Jordan at napabulalas, Hailey, Hailey, mahigit bilyon ang nawala sa iyo. Ipagpalagay na ang mga bata ay napatunayang biologically unrelated sa akin. Kung ganoon, mawawala sa mga Camden ang lahat ng projects na nakuha ko para sa inyo. Pagdating ng panahon, ang mga Camden ay itatapon sa kanilang orihinal na anyo at magiging pangalawang tier na pamilya ng Orlando muli. Ang kaluwalhatian ng Camdens ay talagang natamo sa tulong ng Jordan at ng Huxleys. Sa sandaling umalis sila, ang Camdens ay hindi makakamit ng malaki sa pamamagitan ng pag-asa kina Herman at Benedict na walang katalinuhan sa negosyo. Ayaw na rin ni Jordan na ituloy ang pakikinig sa kanilang pagtatalo. Isang linggo na niyang hinintay ang resulta ng paternity test at ang pasensya niya ay naging manipis na. Sabi ni Jordan, tama na. Hindi ako nandito para makinig sa argumento mo. Hailey, kung ready ka na, alis na tayo. Hindi na rin pinansin ni Hailey si Kaiden at masunurin siyang tumingin kay Jordan. Okay Jordan, sa tingin ko mas mabuting sumakay ako sa kotse mo. Sabi ni Jordan, mag-isa kayong magmaneho dyan. Isasama ko si Victoria. Mahinang unggol ni Hailey, this concerns our children. Para saan siya sumama? Gayunpaman, nagtungo pa rin si Hailey sa test center sa kanyang Audi, kasama si Sylvie, na noong una ay ayaw payagan si Kaiden na sumama, ngunit sa huli ay pumayag na siya ang kanilang driver. Sina Jordan at Victoria ay sumakay sa may batch at dumating sa New York City Medical College Paternity Test Center bago si Hailey at ang iba pa. Hello, Professor Gunn. Pagdating ni Jordan, personal siyang sinalubong ni Professor Gunn sa pintuan. Matagal na tayong nagkita, Professor Gunn. Si Hailey naman ay magalang na lumapit sa kinaukulan dito. Hello, Mr. Steele at Miss Camden. Nakangitiring bati ni Professor Gunn sa dalawa. Sa sandaling ito, alam na ni Professor Gunn ang mga resulta ng paternity test, kaya sinusubukan ni Jordan na makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanyang mga ekspresyon. Gayunpaman, alam ng matandang lalaki, si Professor Gunn, kung paano itago ng husto ang kanyang emosyon. Walang paraan na malaman ni Jordan ang anumang bagay mula sa kanyang mga ekspresyon. Ang mukha ni Professor Gunn ay natatakpan ng isang hindi sinsero, profesional na ngiti habang sinabi niya, Mr. Steele, lumabas na ang mga resulta. Bakit hindi ka sumama sa akin para tingnan ito? Naman. Matagal ding naghihintay si Jordan at sabik na sabik. Pagkahakbang pa lang ni Jordan, pumunta na rin sila Victoria, Hailey, Kaiden, at Sylvie. Sa sandaling ito, nagmamadaling sinabi ni Professor Gunn, paumanhin, lahat, ang ulat ng pagsubok ay maaari lamang basahin ni Mr. Steele ng mag-isa, sa ngayon, kaya mangyaring maghintay sa labas pansamantala. Inihanda namin ang pinakamasarap na Earl Grey tea para sa inyo. Tanong ni Hailey, ako ang ina ng mga bata. Hindi ba pwedeng sumama din ako? Napangiti si Professor Gunn at sinabi, ang katotohanan na ikaw ang ina ng kambal ay tiyak na dahilan kung bakit mo malalaman ang mga resulta nang hindi mo kailangang tingnan ang ulat. Hindi mo ba iniisip yon? Medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Hailey habang sinasabing, yun lang ba? May green tea ka ba? Gusto kong uminom ng jasmine green tea. Tiningnan ni Professor Gunn ang napakagandang mukha ni Hailey at napabulalas, kami may green tea. Hiniling muna ni Professor Gunn sa kanyang mga tauhan na aliwin sila, at pagkatapos ay dinala niya si Jordan sa isang silid na parang laboratorio sa loob. Mabigat ang pinto ng silid at maging si Jordan ay kailangang magpuwersa para mabuksan ito. Nabasa ni Jordan ang acoustic design at architectural acoustics, at alam niyang napakahusay ng soundproofing effect ng kwarto. Talaga, kung siya ay magsasalita, kumanta, o sumigaw sa silid na ito, hindi sila maririnig ng mga tao sa labas. Ang mga resulta ay lubhang pribado at nangangailangan ng gayong kumpidensyal na kapaligiran. May hindi maarok na ngiti sa mukha ni Professor Gunn habang siya ay nagkukusa na ipakilala ang dalawang tauhan sa silid kay Jordan. Mr. Steele, ang dalawang ito ay ang pinakapropesyonal at natatanging mga espesyalista sa aming sentro. Sila rin ang nagsagawa ng paternity test para sa iyo at sa iyong mga sanggol. Matapos makita si Jordan, mataimtim na bumati ang dalawang lalaki na may paggalang, Mr. Steele, ginagarantiya namin na ang mga resulta ng paternity test ay tumpak at patas.
Matagal na talaga silang dalawa ni Jordan na nag-imbestiga. Alam niyang malinis ang mga profile nila at hindi pa sila nasuhulan. Salamat sa inyong dalawa sa pagsusumikap. Nakipagkamay si Jordan sa kanilang dalawa. Pagkatapos, kinuha ni Professor Gunn ang test report at ibinigay ito kay Jordan. Sa sandaling ito, labis na nabalisa si Jordan. Bagaman siya ay sumunod sa isang mahigpit na rehimen ng pagsasanay sa lakas sa loob ng maraming taon, nalaman niyang napakabigat ng mga manipis na piraso ng papel. Mr. Steele, mangyaring tingnan ito, sabi ni Professor Gunn na may hitsura ng pagkadismaya. Ang bawat pagsubok na ulat ay hinati sa 4 na pahina. Ang pangalan ng kliyente, petsa ng pagtanggap, mga pangunahing detalye ng kaso, at mga pangalan ng mga pinahihintulutang tao ay nakasaad sa unang pahina. Gayunpaman, binasa ni Jordan ang bawat salita sa takot na may mga pagkakamali. Pagkatapos ay binaliktad ni Jordan ang pangalawang pahina. Biglang nagsalita si Professor Gunn na parang nagpapaalala sa kanya, nasa 3 pahina ang mga resulta. Biglang bumilis ang paghinga ni Jordan. Matapos maghintay ng 1 buong linggo para sa sandaling ito, talagang hindi siya naglakas loob na i-flip sa 3 pahina. Nagsimula ring magmukhang seryoso si Professor Gunn at ang 2 espesyalista. Kinasusuklaman ni Jordan ang kanyang sarili dahil natuto siyang magbasa ng mga micro-expression dahil napagtanto na niya na may mali. Naramdaman niya na may paparating na kakilakilabot. Damn it! Ang kanyang kakayahang manghula ay nagparamdam kay Jordan na parang bumagsak sa unang pagkakataon. Gayunpaman, tiyak na binaliktad ni Jordan ang 3 pahina. Ang 6 na termino dito ay nakasulat, batay sa magagamit na impormasyon at mga resulta ng pagsusuri sa DNA. Si Jordan Steele ang biolohikal na ama ni Luke. Tuwang-tuwa na sigaw ni Jordan. Biological son niya yon. Ang mga bata ay kay Jordan. Dahil hindi pa napagdesisyonan ang mga apelyido ng kambal, ang mga bata ay pansamantalang pinangalan ng Luke at Lee. Congratulations, Mr. Steele. Ngumiti at bumati si Professor Gunn at sumunod din ang 2 pang tauhan. Hindi napigilan ni Jordan na suntukin si Professor Gunn ng mapaglaro. Matanda ka. Dahil sa akin ang mga bata, bakit ngayon ka lang naging kakaiba? Akala ko pa naman hindi akin ang mga bata. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Nang marinig ito, huminto muli sa pagngiti si Professor Gunn. Naging seryoso na naman si Professor Gunn. Tumingin ulit si Jordan sa 2 staff, only to see that they look grave, dahil sa kakaibang ekspresyon ng 3 tao, na tense na naman si Jordan. Talagang may mali. Kung ang mga bata ay pag-aari ng Jordan, ang mga miyembro ng kawani ng test center ay dapat na masaya na sabihin sa Jordan ang resulta. Hindi sila magpapanik ng ganyan. Tiningnan muli ni Jordan ang ulat ng paternity test at pagkatapos ay galit na galit kay Professor Gunn at sa iba pa. Sumigaw siya ng malakas, Professor Gunn, sabihin mo sa akin ng totoo, lehitimo ba ang test report na ito o hindi? Kumuha ka ba ng pera kay Hailey Camden para gawin ang ulat na ito? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagsisinungaling sa akin? Kung pera lang, mababayaran kita ng 100 ulit. Sinabi ni Professor Gunn, Mr. Steele, pakiusap, huwag ka nang masyadong magpagod. Maaari kong garantiya na hindi ako kailanman nakakuha ng kahit 1 sentimo mula sa sinuman, at maaari naming ganap na magagarantiya sa iyo ang katotohanan at katumpakan ng mga resulta ng ulat. Inis na bulalas ni Jordan, dahil lehitimo ang ulat at akin ang mga bata. Ano ang hinahatak mo ng mahabang mukha? Hindi mo ba kayang makita akong masaya? Galit ka ba na sa akin ang mga bata? Napabuntong hininga si Professor Gunn at sinabing, Mr. Steele, bakit hindi mo tapusin ang pagbabasa ng iba pang ulat? Agad namang nagulat si Jordan. Tapos basahin ang natitirang ulat. Hindi ko ba natapos basahin ang ulat? Ipinagpatuloy ni Jordan ang pag-flip sa ulat at pagkabukas ng 3 pahina, binuksan niya ang 4 na pahina. Gayunpaman, ang 4 na pahina ay isang larawan ni Jordan, ang espesyalista, at ang 2 sanggol na ginamit upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Walang kabuluhan ito. Gayunpaman, pagkatapos lamang nabuksan ni Jordan ang 4 na pahina, biglang natuklasan ni Jordan ang 1 pang ulat. Para kay Lee yun. Nagpa-paternity test si Jordan sa kambal, pero binasa lang niya ang ulat ni Luke at hindi ni Lee. Natigilan si Jordan at tumingin kay Professor Gunn. Ibig mong sabihin. Tiningnan ni Professor Gunn ang report ni Lee sa kamay ni Jordan at tumango. Naramdaman ni Jordan na siya ay nahulog mula sa langit patungo sa impyerno.
Nakaramdam siya ng matinding kakulangan ng oxygen at matinding hirap sa paghinga. Nanginginig siya habang binubuksan ang report ni Lee at dumiretso sa ikatlong pahina. Sa ikatlong pahina, batay sa magagamit na impormasyon at mga resulta ng pagsusuri sa DNA, naniniwala kami na si Lee ay hindi biologically naugnay sa Jordan. Bang! Nang makita ni Jordan ang mga salitang not biologically related, nanghina kaagad ang kanyang mga paa at natumba siya. Mr. Steele! Mr. Steele! Si Professor Gunn at ang dalawang tauhan ay nagmamadaling tinulungan si Jordan na tumayo at umupo habang si Professor Gunn ay umaaliw na sinabi, Mr. Steele, okay ka lang? Pakikontrol ang iyong emosyon, Mr. Steele. Mayroon kang matagumpay na karera at nakagawa ng malaking kontribusyon sa lipunan. Marami pa ring magagandang bagay ang naghihintay sa'yo. Mr. Steele, kahit isa sa mga bata ay sa'yo, sabi ng isa sa mga espesyalista. Galit na galit si Jordan na gusto niyang pumatay ng tao. Hindi niya akalain na magkakaroon ng dalawang ama ang kambal. Hinawakan ni Jordan ang damit ni Professor Gunn at umungol, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw kung bakit nagkaganito. Pinaglalaruan mo ba ako? Ipinaliwanag ni Professor Gunn, Mr. Steele, ang lakas ng loob kong paglaruan ka. Ang posibilidad ng paglitaw ay talagang napakababa. Karaniwan, ang mga babaeng nasa hustong gulang ay nag-o-ovulate lamang ng isang itlog bawat buwan, at si Ms. Hailey ay nag-o-ovulate ng 2. Jordan butted in, kaya pala nagkaroon siya ng fraternal twins. Naiintindihan ko yon, ngunit bakit magkaiba ang ama ng kambal? Sinabi ni Professor Gunn, dahil si Ms. Hailey ay maaaring magkaroon ng sa napakaikling panahon. Sa sobrang galit ni Jordan ay inihagis niya ang lahat ng tea set sa mesa sa sahig. Hailey Camden. Nais ni Jordan na mapatay niya ang murang babaeng iyon. Noong sinusubukan nilang magkaroon ng isang sanggol, sila ay nasa honeymoon period ng kanilang relasyon. Bago isiniwalat ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan, nagkaroon ng makamundong relasyon sina Jordan at Hailey, kaya maliwanag na niloko niya si Tyler. Matapos mabuntis sina Jordan at Hailey, unti-unting nawala ang kanilang nararamdaman. Naiintindihan niya na gusto niyang magkaroon ng bagong relasyon kay Kaiden. Gayunpaman, silang dalawa ay nasa pinakamadamdamin at pinakamatamis na panahon ng kanilang relasyon noong panahong iyon. Bakit natulog si Hailey sa ibang lalaki? Sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit wala akong napansin hanggang ngayon? Agad na lumabas si Jordan na may hawak na ulat. Mr. Steele, huminahon ka. Agad namang sinubukan ng tatlo na pigilan si Jordan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa sandaling ito, si Hailey, Victoria, at ang iba pa ay nananatiling nakaupo at umiinom ng tsa. Nang makita nilang lumabas si Jordan ay agad silang tumingala at nakita ang kanyang mabangis na ekspresyon. Napagtanto agad ni Hailey na mali ang sitwasyon. Jordan. Lumapit si Jordan kay Hailey at sinampal ang 2 paternity report sa napakagandang mukha ni Hailey. Smack! Sobrang sakit ni Hailey. Galit na sabi ni Jordan, Hailey. Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw kung kaninong anak talaga si Lee. Nang makita ito, dali-daling hinila ni Victoria si Jordan para pigilan ang kanyang mapusok na gawi. Sa katunayan, inaasahan na rin ng mga kawani ng test center ang sitwasyong ito, kaya sa oras na ito, mayroon ng mahigit 100 matitibay na security guard na pumipigil kay Jordan na kumilos. Ang mga tao sa sentro ay matagal nang nasanay na makakita ng mga taong sasampalin sa kanilang mga asawa matapos matuklasan na ang kanilang mga anak ay hindi sa kanila. Kinakabahang nilunok ni Hailey ang green tea na kakainom lang niya at saka kinuha ang 2 test reports mula sa lupa para basahin ang mga yon. Si Jordan ang ama ni Luke. Ano? Natigilan lahat sina Kaiden, Victoria, at Sylvie sa narinig. Nang makita ang galit na hitsura ni Jordan, inakala nilang hindi kanya ang mga bata. Gayunpaman, dahil sila nga, nagtataka sila kung bakit siya nagalit. Tumayo si Sylvie sa harap ni Hailey para protektahan siya at sinigawan si Jordan, May mali ba sa mata mo? Malinaw na nakasaad sa ulat na anak mo si Luke. Paano mo nagawang saktan ng ganyan ang anak ko? Sinigawan ni Jordan si Sylvie, ipalabas ang iyong anak na babae sa susunod na ulat. Ang susunod na ulat. Gaya ni Jordan, inakala ng lahat na dahil kambal ang mga bata, sapat na ang pagpapatunay na ang isa sa kanila ay anak ni Jordan, kaya hindi na kailangang basahin ang 2 ulat. Gayunpaman, nang makita nila ang ulat ni Lee, lahat sila ay napatulala.
Si Lee ay hindi anak ni Jordan. Masiglang sigaw ni Jordan kay Hailey, "Hailey Camden, walang hiyang babae, dapat bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Sino ang ama ni Lee?" Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nahimatay si Hailey. Hailey. May mabilis na nagpadala sa aking anak na babae sa ospital. Siya ay nahimatay. Sigaw ni Sylvie sa gulat. Para maiwasan ang sigalot, mabilis na dinala ng staff dito si Hailey sa ospital para sa emergency rescue. Matapos kunin si Hailey, tumawa si Kayden at sinabing, "Haha, ang isang peres ng kambal ay may dalawang ama." Loko talaga ito. Kumukulo na sa galit si Jordan, hindi na mailabas ang galit. Nang marinig ang pangungutya ni Kayden, agad siyang lumapit at binigyan ng isang mahigpit na sampal si Kayden sa mismong lugar. Smack! Galit na bulyaw ni Jordan, "Baliw talaga. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig sabihin nito." Tinakpan ni Kayden ang kanyang mukha, nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang kahihiyan dahil inilalagay siya sa kahihiyan sa harap ng maraming tao. "Ikaw? How dare you hit me?" Tanong ni Kayden na nakatitig kay Jordan. Itinaas ni Jordan ang kanyang braso sa lugar at binigyan si Kayden ng dalawa pang sampal. Smack! Smack! Ang dalawang sampal ay naging dahilan para mapaluhod si Kayden sa lupa. Sabi ni Jordan, "So what if masapak kita? Hindi ka ba palaging nag-aalala tungkol sa iyong katayuan at pagkakakilanlan? Ako na ngayon ang presidente ng A Corporation at ang pinakamayamang tao sa VS. Apo ka lang ng presidente ng isang kumpanya na ang market value ay ilang bilyong dolyar lang. Maging ang iyong lolo, si Arthur, ay hindi isang ikasampu ng kung ano ako, at iyon ay ginagawang mas karapat-dapat kang ikumpara sa akin. Ano sa tingin mo? How dare you mock me? Naniniwala ka ba na gagawin kong bangkarota ang mga Huxley at magiging walang pera?" Lumuhod si Kayden sa lupa, hindi naglakas loob na magsalita. Siyempre naniwala siya. Ngayon, si Jordan ang pinakamayamang tao sa bansa at ang pinakapinag-uusapang tao. Gayunpaman, pagkatapos malaman na ang isa sa mga kambal ay hindi niya naging ama, wala na siyang magagawa. I'm sorry, Mr. Steele." Para sa kapakanan ng kanyang pamilya, walang nagawa si Kayden kundi ang magpakababa at humingi ng tawad kay Jordan. Malamig na yumuko si Jordan, wala sa mood na labanan si Kayden at ang Huxleys ngayon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan ngayon. Kailangan niyang malaman ang totoo tungkol sa batang iyon. Lumapit si Jordan sa kotse at tinawagan kaagad si Pablo pagkapasok niya. "Pablo, tulungan mo akong hanapin si Tyler." Dati, sinabi ni Hailey na kay Tyler ang mga bata. Bagamat hindi malamang, kinailangan ni Jordan na harapin si Tyler para malaman ang katotohanan ngayong ang isa sa mga kambal ay hindi biologically related sa kanya. Sabi ni Pablo, "Nabalitaan ko na nagpunta ang lalaki na yon sa Thailand pagkatapos niyang magpakapon. Kukunin ko ang mga kampon ko doon para tumulong sa paghahanap sa kanya." Patuloy ni Jordan, "Pumunta ka sa Orlando at dalhin mo sa akin si Rachel Quinn, ang matalik na kaibigan ni Hailey. May isang bagay na kailangan kong personal na tanungin siya tungkol sa Lee. Si Rachel ay isang mahina at mahinang babae lamang, kaya hindi isang issue ang pagdadala sa kanya." "Ginoong Jordan," sabi ni Pablo. Naalala ni Jordan ang sinabi ni Professor Gunn kanina. Ang kambal ay may dalawang ama dahil si Hailey ay natulog sa dalawang magkaibang lalaki sa maikling panahon. Sa oras na yon, sina Jordan at Hailey ay parehong nakatira sa villa sa Orlando at magkasama sa parehong kama sa gabi. Gayunpaman, magtatrabaho si Jordan sa Ace Corporation pagkatapos makipagkaibigan kay Hailey sa umaga. Kaya, ang tanging posibilidad ay ang ama ng isa pang kambal ay pumunta sa villa ni Jordan upang matulog kasama si Hailey habang si Jordan ay nasa trabaho. Napakuyom ng mahigpit si Jordan sa kanyang mga kamao. May nangahas talagang pumasok sa kanyang pribadong villa para magpakasariwa sa kanyang asawa. Ilang buhay sa tingin niya ang mayroon siya. How dare he provoke me? Sa oras na iyon, inihayag na ni Jordan ang kanyang tunay na pagkatao, at walang sinuman sa Orlando ang maglalakas loob na saktan siya sa ganoong paraan. Patuloy na nag-utos si Jordan, "Pumunta ka sa Rose Garden Villa sa Orlando, kung saan ako nakatira noon at kinokolekta ang footage ng surveillance camera. Subukan at tingnan kung mahahanap mo ang footage mula 10 buwan na nakalipas. At saka, kailangang tanungin ang mga security officer at guard. Tanungin sila kung may nakalusot sa villa noong umaga 10 buwan na ang nakakaraan."
Patuloy na kinilala ni Pablo, ngunit nagtanong pa rin siya, Mr. Jordan, ano ba talaga nangyari? Hindi kaya sa iyo ang kambal ni Hailey? Hindi rin tagalabas si Pablo, kaya hindi na rin kailangang itago ito ni Jordan sa kanya. Ang isa sa kanila ay sa akin. Yung iba hindi. Inaasahan ko na ang manliligaw ni Hailey ay papasok sa aking tahanan pagkatapos kong umalis para sa trabaho tuwing umaga. Galit na galit si Pablo nang marinig niya yon. Damn! Hindi talaga alam ni Hailey Camden kung ano ang makakabuti sa kanya. How dare she do that to you? Panigurado, Mr. Jordan, talagang tutulungan kitang mahuli ang lalaking iyon at balatan siyang buhay. Matapos ibaba ang tawag, hinawakan ni Victoria ang kamay ni Jordan at magiliw na sinabi, Honey, huwag kang masyadong magalit. Bakit hindi ka umuwi at umidlip para makapagpahinga? Umiling si Jordan at sinabing, paano ako makakatulog ngayon? Victoria, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Pauwiin muna kita. Pinauwi ni Jordan si Victoria bago tinawagan si Frank para ipaalam ito. Bumuntong hininga si Frank at sinabing, hindi ko akalain na si Hailey Camden, isang babae mula sa second-tier na pamilya sa Orlando, ay maglalakas loob na maging walang kabuluhan upang lokohin ka sa ibang lalaki kahit na malaman ang iyong pagkakakilanlan. Mr. Jordan, huwag kang masyadong magalit. Kung tutuusin, hiwalayan mo na siya at hindi mo na siya mahal. At least siya ang ina ng anak mo. Sabi ni Jordan, pinananatili ako ni Hailey Camden sa dilim ng napakatagal. Kailangan kong maghiganti sa kanya. Mr. Jordan, paano mo gustong maghiganti? Tanong ni Butler Frank. Ang pinakamahusay na paraan upang maghiganti laban sa isang walang kabuluhan at materyalistikong babae tulad ni Hailey ay ang gawin siyang walang pera. Hindi ba siya ipinagmamalaki ngayon na ang mga Camden ay nagkakahalaga na ngayon ng 12 ng bilyon? Ibabalik ko sila sa dati nilang dating. Sinabi ni Jordan, iundo ang lahat ng mga bagay na nagawa ko upang matulungan ang mga Camden sa Orlando dati. At selyo ang Hailey Residences. Mr. Jordan. Matapos magbigay ng mga tagubilin kay Frank, tinawagan muli ni Jordan si Kaiden. Mr. Steele. Medyo natakot si Kaiden matapos matanggap ang tawag ni Jordan. Sabi ni Jordan, Kaiden Huxley, hiwalayan mo kaagad si Hailey Camden nang hindi siya binibigyan ng kahit isang sentimo. Bawiin ang lahat ng kontrata at proyekto na tinulungan ng iyong pamilya sa Camdens na makamit sa nakalipas na 6 na buwan. Kung hindi mo kaya, gagawin ko ito para sa'yo. Nagmamadaling sinabi ni Kaiden, kaya ko. Matagal ko nang ayaw sa babaeng iyon at hindi ko siya bibigyan ng kahit isang sentimo. Sa lalong madaling panahon sa Orlando. Westlake Villa. Biglang dumating si Herman sa villa na naguguluhan. Nakaakbay si Diana kay Lucky at masayang nakikinig sa himig. He cursed when he saw Herman, bakit ka ba nang gugulo? Hindi ba pwedeng maging mas mature ka tulad ng iyong nakababatang kapatid? Sabi ni Herman, Nay, masamang balita. Maraming kumpanya na aming pinagtatrabahuhan ang nag-withdraw ng kanilang mga pamumuhunan at tinapos ang kanilang pakikipagtulungan sa amin. Ang lupang kinaroroonan ng Hailey Residences ay may binili rin. Ano? Kinilabutan si Diana. Agad na sinabi ni Hailey, nalaman ko na ng malinaw. Pumunta si Hailey sa test center para kunin ang ulat na yon. Hindi pala kay Jordan ang isa sa kambal. Si Diana, na nasa edad 80, ay labis na nabigla. Sa kanya ang isa sa kambal at ang isa ay hindi. Napakatanga ni Hailey. Ang kanyang lolo ay dumaan sa matinding problema upang mahanap siya ng isang mabuting asawa tulad ni Jordan. Bakit hindi niya siya pinahalagahan? Mas maganda kung si Lolo ang nag-ayos kay Jordan na pakasalan si Elle. Hinding-hindi gagawin ni Elle ang gayong katawatawang bagay, sabi ni Herman. Umiling si Diana at sinabing, tawagan mo agad si Hailey. Gusto ko siyang makausap. Tinawagan agad ni Herman si Hailey, pero si Sylvie ang sumagot. Oh, ikaw pala, Sylvie. Gusto kong makausap si Hailey. Bilisan mo siya sa telepono. Ngayon na ang Camdens ay nawala ng napakaraming kasosyo at hindi bababa sa ilang bilyong dolyar sa negosyo dahil kay Hailey, sa wakas ay nakaramdam ng kumpiyansa si Herman nang kaharap si Sylvie. Sabi ni Sylvie, nasa ospital kami ni Hailey. Nawalan na ng malay si Hailey at nilagay sa drip. Kung walang importanteng bagay, bakit hindi tayo maghintay ng ilang sandali? Napabulala si Herman, walang importante. Ang iyong anak na babae ang naging sanhi ng halos malugi ang mga Camden.
Anak mo? Dapat si Jordan ang maghihirap. Dapat malaman ng iyong anak na babae ang kanyang ginawa. Si Mr. Steele ay nakaranas ng matinding dago. Cut the crap at ibigay ang telepono kay Hailey. Si Sylvie at Hailey ay nasa ospital at hindi siya nilagyan ng drip. Nagkunwaring himatayin lang si Hailey ngayon dahil sa ganoong sitwasyon, walang paraan na maipaliwanag niya ang bagay na yon kay Jordan. Hello, sabi ni Hailey sa telepono. Mabilis na iniabot ni Herman ang telepono kay Diana. Pagkakuha pa lang ni Diana ng phone, saway niya, Hailey Camden. Ano bang tumatakbo sa utak mo? Kalimutan mo na kung may problema ka kay Tyler bago isiwalat ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit alam mo na ang pagkakakilanlan ni Jordan noong sinusubukan mong magkaroon ng isang sanggol. Bakit ka naging tanga para gumawa ng katangahan? Malungkot na sinabi ni Hailey, pasensya na po, Lolan. Pasensya ka na ha? Alam mo bang nagalit ka na kay Jordan na ngayon ay haharap sa pamilya natin? Lahat ng kumpanyang nagtatrabaho sa atin ay nag-terminate ng cooperation. Alam mo bang malapit na tayong malugi? Malakas na sigaw ni Diana. Nang marinig ito, nagulat si Hailey at nagtanong siya, ano? Bakit mangyayari yon? Hindi lang alam ni Hailey na madaling maibabalik ni Jordan sa kanyang orihinal na estado ang isang bilyonaryo na tulad niya. Ang dahilan na ang tinaguriang 4 na bilyong dolyar na netong halaga ng Camdens ay hindi sa anyo ng cash at real estate. Sabi ni Diana, dapat mong hawakan ng maayos ang bagay na ito. Lumuhod ka at magmakaawa kay Jordan. Pagkatapos, ipaliwanag ito sa kanya ng maayos at siguraduhin hilingin sa kanya na patawarin ka. Kung hindi, huwag ka nang babalik pa. Ibinaba ni Hailey ang telepono at humiga sa hospital bed habang umiiyak. Mabilis na umupo si Sylvie at tinapik ang likod ni Hailey para i-comfort ito. Sabi ni Hailey habang umiiyak, palagi namang ganito si Lola. Nagbabanta siya na tatanggihan ako sa lahat ng oras. Kung nanliligaw siya sa akin at pinahalagahan niya kami simula bata pa lang ako, hindi ako nanloloko nung mga oras na yon. Kasalanan lahat ito ni Lola. Hindi inaasahan ni Sylvie na sisisihin ni Hailey ang kanyang lola sa kanyang ginawa. Sinuri ni Sylvie, sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit mo rin tinago sa akin? Gayunpaman, hindi pa rin plano ni Hailey na sabihin sa kanyang ina ang totoo. Pinunasan niya ang luha niya at saka dinial ang phone number ni Jordan. Hindi ka na nababaliw. Matapos kunin ni Jordan ang telepono ay siniko muna niya si Hailey ng may panunuya. Halos himatayin ang lahat ng makita ang resulta ng pagsusulit, ngunit hindi ginawa ni Hailey dahil matagal na niyang alam ang kanyang ginawa. Sabi ni Hailey, well, mas mabuti na ako ngayon pero nasa ospital pa rin ako sa lidrip. Nagpapanggap pa itong babaeng ito na nakakaawa. How dare you be so brazen as to make me cuckold? Sabi ni Jordan, pupunta ako sa ospital para makita ka ngayon. Mas mabuting maging tapat ka sa akin. Alam ni Jordan ang ospital at ward kung saan naroroon si Hailey, kaya ibinaba niya ang telepono at agad na tumakbo. Pagdating pa lang niya sa pintuan ng ward, nagkusa si Sylvie na batiin si Jordan, marahil dahil sa takot niyang masagasaan ni Jordan si Hailey, at pinayuhan, Jordan, dahan-dahan lang. Sa maliwanag na bahagi, mayroon kang isang anak na lalaki. Tingnan mo ang cute niya. Natuklasan ni Jordan na nasa kuna ang kambal, ngunit hiwalay na sila ngayon. Ang batang lalaki, si Luke, ay inilagay malapit sa pintuan, at ang babae ay inilagay sa pinakaloob na sulok. Malamang ginawa nila iyon sa takot na magalit si Jordan. Tunay ngang laking loob ni Jordan na makita ang sarili niyang anak na si Luke. Gayunpaman, ang kaibig-ibig na si Lee ay dapat na anak ni Jordan. Laging gusto ni Jordan ang isang anak na babae. Ang pagkakaroon ng isang pares ng kambal ay hindi kapanipaniwala at nakakainggit. Gayunpaman, ipinanganak sila sa iba't ibang mga ama. Hindi man lang mapapatawad ni Jordan si Hailey. Jordan. Nakahiga sa kama habang nakadrip, nagkunwaring nanghihina si Hailey at tinawag si Jordan. Lumapit si Jordan, ngunit hindi niya ito matamaan. Maaaring ginawa niya yon nang makita niya ang mga resulta, ngunit ngayon ay hindi na. Tumingin si Hailey kay Jordan at nagtanong ng may debosyon, Jordan, gusto mo ba ang pangalang Luke? Bakit hindi mo hayaang pangalanan siya ng lolo mo? Kamukha mo talaga ang anak natin. Paglaki niya, dapat kasing gwapo at metikuloso mo siya. Sinubukan ni Hailey na gamitin ang anak ni Jordan upang pawiin ang kanyang galit sa sandaling ito. Gayunpaman, ayaw ni Jordan na ipagpatuloy ang pakikipag-usap tungkol dito kay Hailey.
Sa halip, dumiretso siya sa puntong, sabihin mo sa akin, sino ang ama ng batang iyon? Huwag mong subukang sabihin sa akin na si Tyler Collins iyon. May pinadala na ako para i-interrogate siya, at wala pa siya sa Orlando noong mga oras na yon. Siya ay nanatili sa New York City. Bukod dito, gumamit kayo ng proteksyon noong naging intimate kayo sa hotel dati. Sabi ni Hailey, talagang hindi si Tyler. Sabi ko si Tyler yon para lang dinuraan ka. Sino kaya yun? Hindi mo pa kilala si Kaiden noon. Ibig sabihin may ibang lalaki ka bukod sa akin, Tyler, at Kaiden. Hailey Camden, na itago mo talaga ang lahat. Tinago mo talaga ako sa dilim. Talagang nabigla si Jordan. Kung hindi dahil sa mga resulta ng paternity test na nakolekta niya ngayon, hindi niya malalaman na may ibang lalaki si Hailey. Kung mapalad si Jordan na maging ama ng kambal, baka hindi niya malalaman sa buong buhay niya na niloko siya ni Hailey noong pinakamamahal niya ito. Siya si Yi. Nag-aalangan si Hailey na magsalita. Sino siya? Malakas na tanong ni Jordan na ikinatakot ng mga sanggol to the point na napaiyak sila. Hindi matiis ni Hailey na panoorin ang mga sanggol na umiiyak, kaya mabilis niyang sinagot, in my first love. Unang pag-ibig. Natigilan si Jordan. 3 taon na siyang kasal kay Hailey at natural na alam niya ang tungkol sa kasaysayan ng kanyang relasyon. Nang makilala ni Jordan si Hailey, nasa kolehiyo na siya. Ang isang magandang babae na tulad niya ay hindi maaaring maging evergreen. Sabi ni Hailey, ang lalaking iyon ay kaklase ko sa high school na crush ko. Sa iisang kolehiyo din tayo nag-aral. Malamig na yumuko si Jordan at sinabing, natutulog ka pala sa iyong unang pag-ibig sa loob ng 3 taon na kasal mo sa akin. Hindi naman ganoon. Hindi ko siya nakontak sa 3 taon na kasal namin, agad natanggi ni Hailey. Lalong nagalit si Jordan. Hindi mo siya nakontak sa 3 taong kasal namin, pero nang magsimula kaming sumubok ng isang sanggol, sinimulan mo siyang kontakin muli. Yun ba ang ibig mong sabihin? Sinasabi ni Jordan ang mga salitang iyon dahil sa galit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maririnig niya ang sagot ni Hailey ng diretsong. Galit na galit si Jordan kay Hailey habang gusto niyang bunutin ang karayom sa kamay nito. Galit na bulalas ni Jordan, Hailey Camden. Mas mabuting magpakalinaw ka. Kung gusto mong magkaroon ng baby ng first love mo, bakit hindi mo siya pakasalan? Ano ang kinukuha mo sa akin? Ano ang kinukuha mo sa akin? Gusto mo lang ba akong maging romantikong relasyon habang nagbubuntis sa anak ng ibang lalaki? Ipinilig ni Hailey ang kanyang ulo, medyo na guilty habang ipinaliwanag niya, Jordan, wala akong choice. Naaalala mo pa ba na noong una tayong sumubok para sa isang sanggol, hindi nagtagumpay ang mga bagay-bagay? Naalala ni Jordan na hindi nagkaroon ng anak ang dalawa noong nakaraang taon kaagad pagkatapos nilang lumipat. Sa halip, nabuntis si Hailey ng mahabang panahon pagkatapos nilang magsama. Bakit? Ipinaliwanag ni Hailey, masyado akong sabik na mabuntis ang iyong sanggol, at hindi pa kami nabubuntis ngayon, kaya medyo nabalisa ako. Later on, when I talked to Rachel about it, sinabi niya na baka may problema tayo dahil baka inutil ka. Hinampas ni Jordan ang armrest ng hospital bed sa galit. Ang asong iyon, Rachel Quinn. Ikaw ang may problema. Galit na galit si Jordan. Patuloy ni Hailey, biglang naalala ni Rachel ang operasyon na sinabi mong kailangan mong i-undergo noong nasa ibang bansa tayo. Hindi ka namin pinahiram ng pera, kaya hinanap mo si Lola Lily tapos pumunta ka sa ospital para operahan. Pagkatapos, dinala ako ni Rachel sa ospital kung saan ka inoperahan at sinuri ang iyong mga medical na record sa oras na yon. Sabi ng doktor napaka-espesyal ang sakit mo noong panahong iyon, at nang maglaon, natuklasan namin na nahawa ka ng mga taong nagtagal sa larangan ng digmaan. Sinabi mo pa sa akin na pumunta ka sa larangan ng digmaan para sa pagsasanay. Sinabi sa akin ng doktor na malamang mawalan ka ng lakas dahil dito. Pahina na ang boses ni Hailey. Tama si Hailey tungkol sa bagay na yon. Ang gamot ni Jordan para maging baog si Kaiden ay nakuha mula sa larangan ng digmaan. Matapos mahawaan si Jordan, naapektuhan niya nito ang kanyang pagkamayabong, ngunit gumaling siya ng maglaon. Umisi si Jordan, so, after nalaman kong hindi na ako magkakaanak, napagdesisyonan mong humingi ng tulong sa iba, ha? Ha, nakalimutan mo na ba na sinabi ko sa iyo noon na ang lahat ng mga inapo ng Stiles ay kailangang sumailalim sa paternity test? Sabi ni Hailey,
ayoko noong una, pero sabi ni Rachel na kung wala tayong mga anak, siguradong hindi ko mamanahin ang mga ari-arian ng pamilya mo kahit pakasalan kita. Pinayuhan ako ni Rachel na subukan ito at pagkatapos ay pakialaman ang ulat ng paternity test pagkatapos manganak. Bueno, tulad ng alam mo, palagi kong kinukuha ang kanyang payo, kaya nakinig ako sa kanya at ginawa ito. Ile! Umisi si Jordan at tumingin kay Hailey, isang magandang babae na matipuno ang katawan at matalino, ngunit piniling tanggapin ang payo ng isang tagalabas sa gayong makabuluhang bagay sa kanyang buhay. Hailey Camden, nakakaawa talaga ang buhay mo. Matapos malaman ang katotohanan, ayaw nang pakinggan ni Jordan ang iba pang paliwanag nito, kaya sinabi niya, okay, ngayon ko lang gustong malaman ang pangalan ng iyong unang pag-ibig. Masasabi ni Hailey na binabalak ni Jordan na makaganti sa lalaking iyon. Sa sobrang takot niya ay nagmamadali siyang nagtanggal ng syringe, bumangon sa kama, at nagmakaawa kay Jordan, Jordan, huwag kang maghiganti sa kanya, okay? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Pumayag siyang gawin yon dahil hiniling ko sa kanya. Sobrang nakakaawa siya ngayon. Naaksidente ang kanyang asawa pagkapanganak pa lamang ng kanilang sanggol. Siya na ngayon ang nag-aalaga ng bata mag-isa at wala siyang trabaho. Kung gusto mong maghiganti ilaban sa kanya, tiyak na wala siyang kakayahang lumaban, ngunit maaari mo ba siyang pabayaan sa account na talagang nakakaawa siya at hindi ka talaga sinusubukang i-provoke? Kung ayaw mo kay Lee, pwede ko siyang itapon o ibigay. Maaari ko siyang ilagay para sa pag-aampon sa ibang bansa, at ginagaranti ako na hindi mo siya makikita sa buong buhay mo. Gagawin ba yon? Matapos marinig ang mga salita ni Hailey, walang magawa si Jordan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jordan. Pangalawang beses na niyang iniiyakan si Hailey. Ang unang pagkakataon ay dahil sa kanyang malalim na pagmamahal at debosyon sa kanya. Sa pagkakataong ito ay dahil pakiramdam niya ay isang ganap na kabiguan. Tinatrato talaga siya ng taong mahal niya noon na parang tanga. Gusto nilang dalawa na magkaanak, pero sa iba talaga humingi ng tulong si Hailey. Napatingin si Jordan sa baby girl na nasa harapan niya. Bagamat hindi siya kamag-anak sa biolohikal na paraan, hiniling niyang siya na lang ang anak niya. Ang gayong pares ng kambal ay napakabihirang. Si Jordan ay maaaring magkaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae sa parehong oras. Gayunpaman, sinira ni Hailey ang lahat. Pinunasan ni Jordan ang kanyang mga luha, tumingin kay Hailey, at sinabing, Hailey, aalisin ko si Luke sa loob ng 6 na buwan, kaya dapat mong pahalagahan ang oras na kasama mo ang anak ko. Pagkasabi nun ay umalis si Jordan na malungkot. Jordan! Jordan! Patuloy na tinatawag ni Hailey si Jordan mula sa likuran habang may mga pasa sa mga lugar kung saan nakatusok ang karayom sa kanyang pulso. Mabilis siyang hinila ni Sylvie pabalik. Nang malaman ang katotohanan, bumalik si Jordan sa Jade Villa sakay ng kanyang sasakyan. Hindi niya pinilit si Hailey na sabihin sa kanya kung sino ang taong gumawa sa kanya ng cuckold, at hindi rin siya nagbigay ng mga utos para sa kanyang mga nasasakupan na harapin siya. Dahil nasabi na ni Hailey na kaawa-awa ang kalagayan ng lalaki at siya ang humingi ng tulong sa kanya, ano pa ang magagawa ni Jordan? Ang langit lang ang masisisi niya sa paglalaro sa kanya. Pagdating ni Jordan sa bahay, nakita ni Victoria na siya ay nasa malungkot na kalagayan at kaya binuhusan siya ng isang tasa ng mainit na tsaa, ngunit hindi niya ito natapos. Pagkatapos ay kumuha siya ng malamig na inumin mula sa refrigerator, ngunit ininom ito ni Jordan ng sabay-sabay. Nagyelong malamig. Ngayon, ang mga nagyelong malamig na bagay lang ang magagawa, ngunit ininom ni Jordan ang lahat ng sabay-sabay. Matagal nang nabigo si Jordan. May biglang kumatok sa pinto. Lumapit si Victoria para buksan ang pinto, nalaman na nasa labas si Pablo. Hello, Miss Victoria. Malaki rin ang respeto ni Pablo kay Victoria. Alam ni Victoria na si Pablo ay isa sa mga nasasakupan ni Jordan, kaya't magalang siyang sumagot, pasok po, Mr. Dalton. Salamat, Miss Victoria. Hindi nag-iisa si Pablo. Sinama niya si Rachel. Ha? Hindi ba ito ang matalik na kaibigan ni Hailey, si Rachel? Curious na tanong ni Victoria. Sumagot si Pablo, Miss Victoria, inutusan ako ni Mr. Jordan na dalhin siya rito mula sa Orlando. Hello, Miss Clark, magalang dingbati ni Rachel kay Victoria. Oh, hello. Niyaya silang dalawa ni Victoria. Naglakad si Pablo papunta sa Jordan, nakaupo sa sopa at umiinom ng alak. Mr. Steele, dinala ko si Rachel Quinn dito.
Mr. Steele. Si Rachel naman ay hindi na nangahas na maging walang galang kay Jordan. Kung alam niyang makakamit ni Jordan ang mayroon siya ngayon, hindi siya maglalakas loob na labanan siya noon. Gayunpaman, mahinang sinabi ni Jordan na may nakakunot noong ekspresyon sa kanyang mukha, hayaan mo siya. Hiniling niya kay Pablo na dalhin si Rachel mula sa Orlando para malaman sa kanya kung sino ang ama ni Lee at kung bakit siya pinagtaksilan ni Hailey. Ngayong si Hailey na mismo ang nagsabi kay Jordan ng totoo, hindi na kailangan pang tanungin ni Jordan si Rachel tungkol dito. Yuhi! Sandaling natigilan si Pablo. Siya ay maingat na nagmaneho ng higit sa limitasyon ng bilis hanggang dito upang dalhin si Rachel na natagpuan niya sa lalong madaling panahon sa paglipas. Gayunpaman, hahayaan siya ni Jordan nang hindi nagtatanong. Gusto rin ni Rachel na samantalahin ang pagkakataong ito para mapalapit kay Jordan. Kaya, nagkusa siyang pumunta at nagbuhos ng isang baso ng alak para kay Jordan. Nang makita ni Jordan si Rachel na papalapit sa kanya, agad niya itong sinampal. Agad na bumagsak sa lupa si Rachel na payat at magaan ang katawan. Galit na binatukan ni Jordan si Rachel, Rachel Quinn, kasalanan mo ang lahat, puta. Dahil sa'yo kaya ako ipagkanulo ni Hailey at manganganak ng anak ng ibang lalaki. Maaari akong magkaroon ng kambal na anak, ngunit sinira mo ang lahat. Tinakpan ni Rachel ang kanyang mukha at agrabyado na sinabi na pagkamalan ako. Mr. Steele, ano ang kinalaman nito sa akin? Sinabi ni Jordan, kung hindi mo sinabi kay Hailey ang tungkol sa aking kalusugan at pagkabaog, hindi sana pumunta si Hailey sa ospital upang tingnan ang aking mga medical na record at pumunta upang makita ang kanyang unang pag-ibig. Gayunpaman, nang marinig ito ni Rachel, nagtanong siya ng may pagkalito sa ospital. Anong ospital? Hindi ko pa dinadala si Hailey sa ospital. Kumunot ang noo ni Jordan at nagtanong, anong sabi mo? Hindi mo dinala si Hailey sa ospital. Nang makitang kinu-question ni Jordan ang mga sinabi ni Rachel, agad ding iginiit ni Pablo ang kanyang dominasyon bilang boss ng gang. Rachel Quinn, kung mangahas kang magsinungaling kay Mr. Jordan, magiging seryoso ang kahihinatnan. Sabi ni Rachel na parang walang magawa, hindi ako mangangahas na magsinungaling sa'yo, Mr. Steele. Napunta ako sa ganitong sitwasyon ngayon dahil nasaktan kita. Hinding-hindi na ako mangangahas na magsinungaling sa'yo muli, Mr. Steele. Batay sa kanyang mga micro-expression, naramdaman ni Jordan na hindi nagsisinungaling si Rachel. Or rather, given her current condition, alam niyang hindi siya maglalakas loob na magsinungaling. Patuloy na nagtanong si Jordan, hindi ka pa nakakapunta sa ospital pero sinabi mo ba kay Hailey na bawg ako? Nagmamadaling paliwanag ni Rachel, I swear to God, hindi ko talaga sinabi iyon tungkol sa'yo. Si Hailey ang nagsabi niyan. Anong sabi mo? Nagulat na naman si Jordan. Sabi ni Rachel, noon, kakasal lang ulit niya, at gustong-gusto niyang mabuntis ang anak mo dahil nagtaksil siya sa iyo at natatakot siyang hindi siya aprobahan ng iyong pamilya. Gusto niyang payagan siya ng kanyang anak na magmana ng mga ari-arian ng Steeles. Gayunpaman, magkasama kayong natutulog sa iisang kwarto at hindi pa rin siya buntis. Kaya talagang nababalisa siya. Sa ilang mga pagkakataon, tinanong niya ako kung bakit hindi pa ako nabubuntis at tinanong niya kung ito ay dahil sa ikaw ay baog. Natawa ako at tinanong ko siya kung ano ang pinagkakaabalahan niya dahil hindi ganoon kadali ang pagbubuntis. At saka, sinabi ko rin na dahil kaya mong talunin ang 10 tao mag-isa, siguradong malusog ka at nasa mahusay na pisikal na kondisyon. Ay, naalala ko. Nagkusa siyang banggitin na naoperahan ka at kinalagkad pa ako roon para tingnan. Gayunpaman, wala akong oras, kaya hindi ko siya sinamahan. Natigilan si Jordan. All of a sudden, hindi niya alam kung sino ang dapat nitong pagkatiwalaan. Magkaiba ang mga kwentong sinabi ng dalawang babae, pero pareho silang mahilig magsinungaling. Biglang ibinaba ni Jordan ang wine glass, hindi na kasing mahina at walang fighting spirit gaya ng dati. Gayunpaman, ngumiti siya at pansamantalang sinabi kay Rachel, Rachel, isa ka talagang master ng kasinungalingan. Maaari ka talagang magsinungaling sa pamamagitan ng iyong mga ngipin na may tuwid na mukha. Hinahangaan talaga kita. Sabi ni Rachel na walang magawa, Mr. Steele, hindi lang 1 araw o 2 kundi 3 taon na kaming magkakilala. Hindi mo ba alam kung anong klase akong tao? Baka baliw ako sa lalaki at gusto kong manligaw sa mga gwapong lalaki sa tuwing may nakikita ako, pero palagi akong may prinsipyo. Minsan ako ay hindi sinasadyang nakatulog sa isang batang hunk at nabuntis ang kanyang anak
ngunit nagpasya akong ipalaglag ito. Hindi ako papayag na palakihin ng asawa ko ang anak ng iba. Hindi ko siya kayang dayain ng ganyan. Tumango si Jordan. Napakalinaw niya sa bagay na ito. Patuloy ni Rachel, Mr. Steele, lagi mong sinasabi na hindi ako magandang babae. Maaari ko bang itanong, paano kita tinatrato nitong nakaraang 3 taon? Sa 3 taon mong naging live-in na asawa ni Hailey, lahat ng kaibigan ni Hailey ay kinukutya at kinukutya ka. Nagbaba ko ng tingin sa'yo dati. Nanatiling tahimik si Jordan at naalala na si Rachel ang pinakamabait sa kanya sa 3 taon na yon. Hindi pinapansin ng ibang kaibigan ni Hailey si Jordan sa tuwing makakasalubong nila ito, sa mall man o sa ibang lugar. Kahit nakilala nila siya, hindi sila maghihi sa kanya. Iba si Rachel. Siya ang magkukusa na batiin si Jordan ng masaya sa lahat ng oras at ituring ito sa mga pagkain at inumin. Noon pa man ay iniisip ni Jordan na pinagnanasaan lang ni Rachel ang kanyang kagwapuhan. Gayunpaman, pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, napagtanto niya na si Rachel ay nakilala at natulog sa maraming gwapong lalaki noon. Isa pa, asawa ito ng matalik na kaibigan nito, kaya kahit 100 pagkain ang tratuhin nito, walang paraan na uunlad pa ito kasama niya. Nangangahulugan lang iyon na si Rachel ay talagang hindi isang kahila-hilakbot na tao. Patuloy na pagtatanggol ni Rachel sa sarili, lagi mong sinasabi na iniligaw ko si Hailey, pero alam mo ba? Si Hailey ang bumungad sa akin sa unang pagkakataon na niloko ko ang asawa ko. Anong sabi mo? Impossible yon. Napaka-inosente ni Hailey noong mga oras na yon. Walang paraan na hilingin niya sa iyo na gawin ang ganoong bagay. For some reason, talagang ipinagtanggol ni Jordan si Hailey. Sabi ni Rachel, inosente lang si Hailey sa ibabaw. Sa totoo lang, mas malupit siya kaysa sa akin. Mas matakaw pa siya sa akin. Kung siya ay talagang napakahusay at ako ay talagang kakilakilabot, bakit pinili niyang gawin akong matalik na kaibigan kung mayroon siyang hindi mabilang na mga kaibigan? Ang mga ibon ng parehong balahibo ay nagsasama-sama. Kung talagang hindi pumayag si Hailey sa ugali ni Rachel, hindi siya magiging matalik na kaibigan ni Rachel sa loob ng maraming taon. Sa madaling salita, si Hailey at Rachel ay pareho sa isa't isa. Ang kaibahan ay sobrang ganda ni Hailey. Siya ang babaeng pinapangarap ng bawat lalaki. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe at ipakita lamang ang kanyang magandang bahagi. Noon lamang niya nagawang ipagpatuloy ng mga lalaki ang pagpapantasya sa kanya at pagmamahal sa kanya. Iba si Rachel. Siya ay katamtaman ang hitsura at kakaunti ang mga manliligaw na maaari niyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Nakaupo sa sopa, pinag-isipan ito ni Jordan ng matagal. Humihirit siya ng sigarilyo at inalala ang mga alaalang ibinahagi niya kay Hailey. Bigla niyang naramdaman na mas malala si Hailey kay Rachel. Paanong ang isang nasa hustong gulang na ipinanganak sa isang mayamang pamilya at nagtapos sa isang prestihiyosong unibersidad ay madaling mailigaw? Si Hailey Camden ay isang hamak na babae sa simula. Siya ay isang kakilakilabot na babae. Nagmamadaling tanong ni Jordan, ang unang pag-ibig ba ni Hailey ay ang kanyang kaklase sa high school na ang asawa ay namatay na at ngayon ay isang solong ama? Naisip ito ni Rachel at sinabing, first love, high school. Naku, may ganoong tao, pero kakaasawa lang niya at maayos naman ang kalagayan ng kanyang asawa. Wala talaga siyang anak. Iba yon sa sinabi ni Hailey. Sino sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? Kung totoo ang sinabi ni Hailey, masisisi lang ni Jordan ang sarili niya sa kabiguan niyang panatilihing mahal siya ni Hailey. Ito ay isang bagay na maaaring pumasa kapag tinanggap nila ito. Pero paano kung totoo ang sinabi ni Rachel? Maaaring iba ang ama ni Lee. Tinanong ni Jordan si Rachel, ano ang pangalan ng kanyang unang pag-ibig? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Sabi ni Rachel, ang pangalan niya ay Wilbur Kay. Nakatira siya sa Green Haven Estate. Kinurot ni Jordan ang kanyang sigarilyo at agad na tumayo. Pumunta tayo agad sa Green Haven Estate. Gusto ni Jordan na pumunta sa Orlando para makita ang first love ni Hailey at saka tanungin kung siya ba ang ama ni Lee. Agad na hinawakan ni Pablo ang braso ni Rachel at dinala sa sasakyan. Gusto ni Victoria na sumama, ngunit pinabulaanan ni Jordan, Victoria, manatili ka sa New York. Ako na mismo ang bahala dito. Okay. Alam din ni Victoria na madadagdagan lang niya ang gulo kung tatapusin niya ito.
Siya ay nagpasya na sina Jordan at Hailey ay dapat na humawak ng kanilang mga relasyon sa kanilang sarili. Bago umalis, hindi napigilan ni Victoria na yakapin si Jordan. Buong pagmamahal niyang sinabi, "Honey, napakabait mo at wala ka pang ginawang mali siya sa buhay mo. Bakit napaka-unfair ng Diyos sa'yo? Bakit kailangan kanyang pahirapan ng ganito?" Masyadong naawa si Victoria kay Jordan. Minahal ni Jordan si Hailey ng buong puso para lamang saktan ito ng walang awa. Gayunpaman, hindi sinisi ni Jordan ang Diyos. Sa halip, bumuntong hininga siya at sinabing, "Siguro, ito ay kabayaran." Paghihiganti. Binitawan ni Victoria si Jordan at nagtatakang tumingin sa kanya. Sabi ni Jordan, "Victoria, I'm actually not as good as you make me out to be. Marami na rin akong nagawang malicious at masasamang bagay dati." Hindi makapaniwalang tanong ni Victoria, "Ano-anong malisyosong bagay ang nagawa mo noon?" "Nasaktan ko ang isang babae noon," sabi ni Jordan, na ayaw niyang alalahanin ang nakaraan. Diretsong tanong ni Victoria, "Paano mo siya nasaktan? Sino siya?" Umiling si Jordan at sinabing, "Paumanhin, Victoria, ayaw kong banggitin ang bagay na ito dahil labis nitong sinira ang buhay ko. Kailangan ko nang umalis, manatili sa bahay at alagaan ang iyong sarili." Gusto lang malaman ni Jordan kung sino ang tunay na ama ni Lee at kung nagsisinungaling si Hailey o hindi. Sumakay si Jordan sa parehong kotse nina Victoria at Pablo habang patungo sila sa Orlando. Makalipas ang mahigit 1 oras, sa Green Garden Estate sa Orlando. Knock knock. Walang tigil na kumakatok ang pinto ng isang bahay sa estate. Sino ito? Ang may-ari ng bahay ay tila maingat at hindi lamang binuksan ang pinto. Ang kumatok sa pinto ay isang maganda at sunod-sunod na babae. "Annyeonghaseyo, hello. Taga Perry Express ako." Pagkarinig pa lang niya ng karaniwang Korean greeting ay agad na binuksan ng may-ari ang pinto at napatingin sa magandang babaeng ito. Lumalabas na mayroon kaming mga Korean courier sa Orlando ngayon. Dahil sa plano ni Jordan, ang mga dayuhang babae ay nagtrabaho bilang mga courier sa bawat top-tier na lungsod, kaya matagal nang nasanay ang lahat. Gayunpaman, biglang tumalon si Pablo mula sa pagtatago at sinipa ang lalaki sa loob ng bahay bago pumasok. "Sino kayong mga tao?" Labis na naguguluhan ang lalaki at hindi niya akalain na may mangyayaring ganoon sa kanya. Sinaka ni Pablo ang lalaki at sumigaw, "Brat, bastos ka talaga. How dare you touch sa babae ni Mr. Jordan?" Nataranta ang lalaki at tinanong niya, "Mr. Jordan?" Sa sandaling ito, pumasok si Jordan at isinara ang pinto. Nang makita ng lalaki si Jordan ay agad niya itong nakilala. "Jordan Steele." Sinampal siya ni Pablo at napabulalas, "So kilala mo talaga si Mr. Jordan?" Gayunpaman, inosenteng tiningnan ng lalaki si Jordan at nagtanong, "Jordan Steele, walang away sa pagitan natin. Bakit mo ako pinupuntirya?" Tiningnan ni Jordan ang lalaking nagngangalang Wilbur Kay, na medyo disente ang hitsura at nakatira sa isang bahay na may magandang palamuti. Naisip niya na dapat ay medyo mayaman siya. Hindi katakataka na maaari siyang maging first love ni Hailey noong high school. Nang makita siya ni Jordan, nakaramdam siya ng selos at puot, ngunit ayaw niyang patayin ang inosente. Sabi ni Jordan, "You must be Wilbur Kay, right? Hindi mo ba alam kung bakit kita kinakaharap?" Ayaw sabihin ni Jordan ng diretsyo at gusto ni Wilbur na magpaliwanag sa sarili. Idiniin ni Pablo si Wilbur sa lupa na naging dahilan upang hindi siya makakilos. "Dahil lang in love ako dati kay Hailey Camden. Malibang magkagusto sa isang tao. Lahat ng lalaki sa ating paaralan ay may gusto kay Hailey noon pa." Pining si Wilbur sa ilalim niya, sinabi ni Pablo, "Hindi ako nagtatanong sa iyo tungkol sa nakaraan kundi sa kasalukuyan. Nakikipag-ugnayan ka pa rin ba kay Hailey Camden? Nakapunta ka na ba sa bahay ni Mr. Jordan sa Rose Garden Villa?" Galit na tanong ni Wilbur, "Rose Garden Villa? Hindi pa ako nakakapunta doon. Noong nakaraang Abril, ang aking asawa, nooy kasintahan, at ako ay nasa Europa sa loob ng 1 buwan. Wala man lang ako sa bansa." Pinagmasdan ng mabuti ni Jordan ang ekspresyon ni Wilbur habang nagsasalita siya at nagtanong, "Mayroon ka bang ebidensya?" "Ako, sa aking cellphone, Instagram, at Twitter." Kaya naman, hiniling ni Jordan kay Pablo na bitawan si Wilbur at ilabas ni Wilbur ang kanyang telepono upang mag-browse sa Twitter at Instagram account niya at ng kanyang kasintahan. Nasa abroad niya pala sila ng girlfriend niya that time. Sa madaling salita, ang nagsinungaling ay si Hailey.
Hindi niya hiniling sa kanyang unang pag-ibig na tulungan siya. Nagsisinungaling pa rin si Hailey Camden. Galit na galit si Jordan. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, talagang nagkaroon pa rin si Hailey ng lakas ng loob na linlangin si Jordan. Hindi na pinahirapan ni Jordan si Wilbur at diretsong umalis. Sa kabilang banda, binato ni Pablo si Wilbur ng $2,000 at nagbanta, "Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Kung hindi, malalaman mo ang kahihinatnan." Bumalik ang dalawa sa kotse mula sa itaas, at sinabi ni Pablo, "Mr. Steele, patawarin mo ako, ngunit bagaman si Hailey ay iyong dating asawa, sa palagay ko ay dapat pa rin natin siyang parusahan upang siya ay kumilos." Maging si Pablo ay hindi makayanan na paulit-ulit na niloko ni Hailey si Jordan. Kung hindi lang ex-wife ni Jordan si Hailey, hindi na maaalala ni Pablo ang pamilyang pinanggalingan niya o kung gaano siya kaganda. Agawin na lang sana niya at hahayaan siyang paglaruan ng mga kapatid niya. Ganon din ang iniisip ni Jordan. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, ang pinakamabuting parusa para kay Hailey ay hindi ang bugbugin siya kundi ang mauwi sa wala. Tawagan si Frank at sabihin sa kanya na gusto kong mabangkarote ang mga Camden sa 1 linggo. Gusto kong mauwi sila sa wala. Magalang na sagot ni Pablo. Tanong ni Jordan, at saka, kumusta ang progress ng Hailey Residences? Sabi ni Pablo malapit nang matapos. Nakataas ang front door. Ang mga salitang Hailey Residences ay mukhang talagang kahanga-hanga. Tanggalin mo. Malamig na sabi ni Jordan. Lungsod ng New York. Si Sylvie ay dumating sa ward ng ospital sa takot at sinabi kay Hailey, "Hailey, masamang balita, nagkakaproblema tayo ngayon. Marami sa aming mga kasosyo ang nagsampa ng mga ulat laban sa amin at humingi ng kabayaran mula sa amin. Maging ang lola mo ay nag-aalalang may sakit ngayon. At ang iyong Hailey Residences." Sa sandaling ito, hawak-hawak ni Hailey ang anak ni Jordan at tinutukso. Nang marinig niya ang mga salita ni Sylvie, agad siyang nagtanong, ano ang nangyari sa Hailey Residences? Ang Hailey Residences ay ang palasyo ni Hailey at ang bagay na pinakamahalaga niya. Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Hailey ang kanyang sarili bilang isang reyna at nakita niya ang tirahan bilang kanyang palasyo kung saan ipapakita niya ang kanyang alindog at katayuan. Hinding-hindi siya papayag na may mangyari dito. Sabi ni Sylvie, balita ko ay de-demolish na. Nakapunta na ang construction team sa site. Hindi na napigilan ni Hailey ang sarili. Hawak ang mga sanggol, tumakbo siya palabas at bumulalas, "Gusto kong pumunta agad sa Orlando." Makalipas ang mahigit 1 oras. Sa marangyang residential estate ng Hailey Residences sa Orlando. Ang disenyo ng pintuan ng Hailey Residences ay kilala bilang isa sa mga pinakamarangya at maganda sa mundo. Dinisenyo ito ng isang kilalang designer na kinuha ni Jordan mula sa ibang bansa. Nakasabit na sa pinto ang signboard na may nakasulat na Hailey Residences. Gayunpaman, sa sandaling ito, naalis na ito. "Huwag mong tanggalin. Tumigil ka. Bilisan mo, itigil mo na yan." May biglang dumaan na Audi at mabilis na tumakbo si Hailey.